lahat ng pagpapahirap na ginagawa mo sa akin, Marco. Patayin mo na lang ako para matapos na ang lahat ng ito. Total, malapit na rin sumuko ang katawan ko. Pati na ang katinuan ko. Pilitin mong kayanin, Rhoda. Dahil dito nakasalalay ang buhay ng anak mo. Sa sandaling mamatay ka, o kaya'y takasan mo ako, papatayin ko pa din ang anak mo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, ay isa na namang kwento ng kababalagan at pakikipagsapalaran ang aking ihahatid sa inyo. Hindi kontento ang ina ni Primo na si Rhoda sa kanilang buhay. Kaya dahil sa ambisyong makaranas ng kasaganaan, ay pumatol siya sa isang lalaking mayaman, kay Marco. Kaya nga lang, hindi pa rin pala totoo ang pagmamahal ng lalaki sa kanya. May ginawang masama si Rhoda na lalong ikinagalit ni Marco na naging dahilan ng mas malaking problema. Dahilan upang madamay ang kanyang asawang si Obet at anak. Paano matatakasan ni Rhoda ang gulong pinasok? Maaayos pa kaya ang pamilya niya para muling makasama ang anak? Ano ang lihim ni Marco na ginamit niya para paghigantihan ang babaeng nanakit sa kanya? Paano makakatulong ang anak na si Primo sa malaking gulo? Malalaman ang kasagutan sa mga katanungang yan sa kabuuan ng kwentong aking isasalaysay. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaac at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Itiwan mo ako. Nasasaktan ako ng maobet. Sinabing tama na. Nasasaktan na ako. Sumusobra ka na. Aba, ako pa talaga sumusobra. Ikaw na nga itong may kasalanan sa akin eh. May asawa kang tao, pero pumapagol ka pa sa iba. Bakit? Kulang pa ba ako sa'yo? Hindi pa ba sapat lahat na binibigay ko sa'yo? Hindi ba kita napapaligaya? Sumagot ka, Rhoda! Oo, Obet. Kulang ang binibigay mo sa akin. Ang dami-dami na hindi mo ako napapaligaya sa kama. Kaya naghanap ka ng iba, ganon. Sige, kung sa tingin mo, kaya kang paligayahan ng lalaki mo, sumama ka sa kanya. Pero itong tatandaan mo, hindi mo na makikita ang anak mo. Wala ka ng karapatang maging nanay niya. Hindi pwede yun, Obet. Alam ko si Primo. Kaya sa akin siya dapat mapunta. Ano? Anong ituturo mo sa kanya? Yung kalandian mo? Mananatili sa akin si Primo. Hindi mo siya makukuha. Ako na ang bahala sa kanya. At ako lang ang kikilalanin niyang magulang. At ikaw, makakaalis ka na sa bahay na to. Sumama ka na doon sa lalaki mo. Isa-isang inihagis ni Obet ang mga damit ni Rhoda sa labas ng bahay. Nakaluhod siyang umiiyak habang pinupulot yun sa lupa. Akala mo siguro ahabulin kita. Aalis ako ngayon. Pero babalik ako. Papawiin ko sa iyo ang anak ko. Habang papalayo si Rhoda, sinundan yun ng tingin ni Obet. Kuyom ang palad dahil sa matinding galit. Mahal ni Obet ang kanyang asawa, pero hindi na niya kayang makisama pa dito. Sapat na ang sakit na idinulot niya nang malaman niyang may kalaguyo si Rhoda. Talagang ipinamukha pa sa kanya na mahirap lang siya dahil pumatol ito sa isang lalaking may kaya sa baryo nila. Samantala, dala ang mga damit niya. Naglakad si Rhoda patungo sa bahay ni Marco. Siya ang lalaking kinahuhumalingan niya ngayon. Guwapo, maganda ang pangangatawan, at higit sa lahat, maraming pera. Nagmamay-ari siya ng halos kalahati ng lupain sa baryo. Nakikisaka lamang sa kanilang bukirin ang karamihan sa baryo. Kaya kahit sino ay talagang magkakagusto sa lalaki. Oh, anong ginagawa mo dito sa bahay ko, Rhoda? Bakit dala mo mga damit mo? Dito na ako titira mula ngayon. Nang uuyam ang mga tinging pinakawalan ni Marco nang marinig ang mga sinabi ni Rhoda. Sis, sa tingin mo ba ay papayag ako sa gusto mo mangyari?
Bakit hindi? Dahil nandito na ako sa bahay mo. Wala nang pipigil sa atin. Makukuha mo na ako anumang oras na gusto mo. Wala nang istorbo. Wala akong balak na magkaroon ng seryosong relasyon sa'yo, Rhoda. Anong ibig mo sabihin? Ang gusto ko lang ay may kalaro ako sa kama. Yun lang yun. Bagamat naging totoo si Marco sa kanyang sinabi, baliwala yun kay Rhoda. Pero may ibang kilig sa kanya ang huling sinabi ng lalaki. Isa yun sa dahilan kung bakit niya niloko si Obet dahil sa pagkukulang nito na ibigay ang pangangailangan niya sa kama. Kung ganon, pwede na tayo maglaro ngayon. Umpisa na natin. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi ka na nagpapakipot pa. Halika nga dito. Nanggigigil ako sa'yo eh. Aray, ano ka ba, Marco? Ang higpit naman ang hawak mo sa bewang ko eh. Hindi na ako makapaghintay eh. Nanggigigil na talaga ako sa'yo. Napuno ng tili at pagtawa ni Rhoda ang kwarto ni Marco. Hindi alintana ng dalawa ang iniwang asawa ng babae. Ang mahalaga sa kanila ng oras na yon ay ang maibigay ang tawag ng laman at ang makamundo nilang pagnanasa. Matapos nilang pagsaluhan ang hanap ng kanilang katawan na isang kasalanan, bumangon si Marco para maligo. Nang sandaling yun ay nakaidlip na si Rhoda dahil sa matinding pagod. Naalimpungatan siya dahil sa pagtunog ng cellphone ni Marco. Nakapatong yun sa mesa, katabi lang ng kama. Kaya iniunat na lang niya ang kanyang kamay upang makuha ang naturang cellphone. Mirna, bakit siya tumatawag kay Marco? Akmang sasagutin na sana niya ang cellphone nang biglang lumabas si Marco sa banyo. Oh, bakit tawag mo ang cellphone ko? May tumatawag sa'yo habang naliligo ka. Hindi umimik si Marco. Sa halip ay inagaw ang cellphone kay Rhoda. Saka tinignan kung sino ang tumawag sa kanya. Pagkatapos ay matalim ang tingin ipinukol sa babaeng nasa kama. Sa susunod huwag mong pakikialaman ng mga gamit ko. Pinagbabawalan mo ba ako? Oo, dahil wala ang karapatang hawakan ng gamit ko. Lalo na to cellphone ko. Ano pala ako sa buhay mo kung ganon? Para saan ba relasyon natin kung ganyan ang trato mo sa akin? Dahil ba, may iba ka pang babae? Si Mirna ba? Siya ba ang babae mo? Anong babae ang sinasabi mo? Saka anong relasyon ang pinagsasasabi mo, Rhoda? Wala tayong relasyon. Unang kita pa lang natin ay ibinigay mo na agad sa akin ang sarili mo. Pangkama lang ang ugnayang meron ako sa'yo. At nilinaw ko na sa'yo kanina yan. Wala akong balak na magkaroon ng seryosong relasyon sa'yo. Dahil hindi kita mahal. Walang hiya ka. Si Mirna ba? Siya ba ang tunay mo mahal? Yung tungkol naman kay Mirna, wala ka ng pakialam doon. Hayop ka. Pagkala ko. Bayad ka sa lahat ng serbisyong ginagawa mo sa akin. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Sobra-sobra pa nga ang binabayad ko sa'yo eh. Ganyan ba talaga ang gusto mo sa akin? Pagkama lang? Pagpalipas oras? Oo. Ano pa bang inaasahan mo? May asawa at anak ka na. Ginamit lang kita kasi maganda ka. Maganda ang hubog ng iyong katawan kahit may anak ka na. Makinis ang balat. Saka talagang magaling ka sa kama. Pero hanggang doon lang yun. Wala nang iba. Walang hiya ka. Iniwan ko ang pamilya ko dahil akala ko masasandalan kita. Akala ko handa mo akong panindigan. Pero itatapon mo lang pala ako. Wala akong sinabing iwan mo si Obet, Gunggong. Ikaw ang kusang pumunta dito. May dahil alam na niyan lahat. Nabasa niya na ang message mo sa cellphone ko. Aba, kasalanan mo yan. Dahil di ka nag-iingat eh. Pero baka sabihin mo ay wala talaga akong puso. Papipiliin na lang kita. Dito ka titira sa bahay ko. Pero sa kwarto ka ng katulong tutuloy. Tamang-tama. Wala na akong katulong eh. Kaya mag-isa na lang ako dito. Ayos pa din yun. Makakasama mo pa din ako. Lalo na kapag kailangan ko ang katawan mo. Kasi pupuntahan kita doon. O kaya baka gusto mong, yun na nga, bumalik ka na lang sa asawa mo. Ano bang akala mo sa akin, tanga?
ibababa ng gusto ang sarili ko para sa demonyong kagaya mo. Nang ibigay mo sa akin ang sarili mo, ibinaba mo na ng gusto ang sarili mo. Kaya huwag ka na magmalinis. Kung nakapagpahinga ka na, sige na, makakaalis ka na rito. Matapos mo akong pagparausan, parang basahan mo na lang ako itatapon. Bakit? Nakinabang ka rin naman, Rhoda. Nakabili ka ng mga mamahaling bag, makeup, at mga mamahaling damit. Kaya patas na tayo. Hindi patas yun. Dahil wala na ang pamilya ko, ipinagpalit ko sila sa isang gaya mong walang kwenta. Aba, hindi ko na kasalanan yun. Dahil ginusto mo yun eh. Ako ang pinili mo kesa sa iyong mag-ama. Kaya huwag mo akong sisisihin. Kung di ka payag sa kondisyon ko, sige na, makakaalis ka na. Dahil hindi ka pwede rito kung ayaw mong tumuloy sa kwarto ng katulong. Wala nang nagawa si Rhoda, kundi ang umalis na lamang. Hindi niya kayang tanggapin ang kondisyon ni Marco. Hindi rin ganun ang inaasahan niya dahil buong akala niya ay isang magandang buhay ang naghihintay sa kanya sa ginawa niyang pagpili sa lalaking yun. Hindi niya akalain na ang pangarap niyang yumaman ay ganun lang pala matatapos. Ngayon ay heto siya, naglalakad pabalik sa bahay ng asawa. Dala ang kahihiyan na ginawa niya dito. Sa kanyang pagbabalik sa bahay ng asawa, ay nakita niya sa labas ng bahay ang anak nilang si Primo. 8 taong gulang ang bata. Siya ang anak nila ni Obet. Abala sa paglalagay sa sako ng binilad na palay ng nagdaang maghapon. Walang kaalam-alam ang bata sa naging problema nila ng kanyang tatay. Primo, anak. Andiyan pa sa loob ng bahay ang tatay Obet mo? Opo, Nay. Nasa kusina po siya. Nagluluto po ng hapunan. Pwede mo ba siyang tawagin, anak? Gusto ko siya makausap. Pumasok na po kayo dun sa loob ng bahay, Nay. Hindi mo kasi naiintindihan, anak eh. Pinalayas na ako ng tatay mo. Sabi po ni tatay, kinalolo't lola po muna kayo titira. Pero wala po siyang sinabi sa akin na pinalayas ka po niya. Ganun ba, anak? Napakabait talaga ng tatay mo. Halos maluwa si Rhoda ng sandaling yun. Lalo siyang napahiya sa kanyang sarili dahil sa kabaitan ng kanyang asawa na nagawang itago sa anak ang katotohanan. Anak, patawarin mo si nanay, ha? Bakit po kayo humihingi ng tawad, Nay? Ano po bang nangyari sa inyo ni tatay? Malaki ang kasalanan ko sa tatay mo. Kaya niya ako pinalayas. Nay, mabait po si tatay. Kaya sigurado po akong patatawarin niya po kayo. Sige na po, dalhin niyo na po sa loob ng bahay natin ang mga gamit niyo. Gusto niyo po ba tulungan ko po kayo? Hindi na, anak. Gusto ko makausap muna ang tatay mo. Tulungan mo si nanay, ha? Para magkaayos kami ng tatay mo. Opo, Nay. Para hindi ko na po makitang umiiyak po ulit si tatay. Nakita ko po kasi siyang umiiyak nung wala po kayo. Maya-maya pa ay narinig ng mag-ina ang pagtawag ni Obet sa anak. Pumasok ang bata sa loob ng bahay at sinalubong ang ama. Primo, anak, mamaya mo natapusin ang ginagawa mo. Kumain na muna tayo, ha? Nakahanda na ang hapunan. Tay, nandito po si nanay sa labas ng bahay. Gusto daw po niya kayo makausap. Pagkarinig ni Obet sa sinabi ng kanyang anak, bumalik ang galit na nararamdaman niya para sa asawa. Kaya agad siyang lumabas ng bahay upang kumprontahin yun. Oh, anong ginagawa mo dito? Bakit bumalik ka pa? Ang kapal din naman ang mukha mo, no? Obet, wala na akong ibang mapupuntahan. Nakikiusap ako sa'yo. Payagan mo na ako bumalik dito. Pangako, hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Hindi ka na namin kailangan ng anak ko. Kaya makakaalis ka na. Sa halip na umalis, lumuhod si Rhoda sa harap ng kanyang asawa habang umiiyak. Nakikiusap ako sa'yo, Obet. Kahit para na lang sa anak natin. Kailangan niya ako. Patawarin mo ako, Obet. Walang iya. Talagang gagamitin mo pa ang anak natin, ha? Makuha mo lang ang gusto mo. Pagkatapos magsalita ni Obet, lumapit siya kay Rhoda.
Saka pakaladkad na hinila ang asawa palabas ng bakuran nila. Hindi ka na namin kailangan ng anak ko. Lumayas ka na. At huwag ka na magpapakita pa. Nasasaktan ako, Obed. Huwag mo kakalit ka rin. Paano hindi kita kakalit ka rin? Nagmamatigas ka. Patawarin mo na ako, Obed. Patawarin mo ako. Pakiusap. Nang mga pagkakataong yon ay nakita ni Primo ang ginawa ng ama sa kanyang ina. Tay, tama na po. Nasasaktan po si nanay. Di po ba mabait po kayo? Patawarin niyo na lang po si nanay. Kawawa po siya. Pag pinalis niyo po siya dito, wala po siya matitirahan. Hindi mo kasi naiintindihan, anak eh. Malaki ang kasalanan ng nanay mo sa akin. Nagkaroon siya ng... Wag, Obed. Huwag mo sabihin sa anak natin ang kasalanan ko sa'yo. Ayoko pa wala ang respeto niya sa akin. Gusto mo palang manatili ang respeto sa'yo ng anak mo. Bakit ka gumawa ng kalokohan? Tapos ako palalabasin mo masama sa paningin ng anak natin? Hindi ka din, Obed. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero yan ang pinapalabas mo eh. Dahil sa ginawa ko sa'yo ngayon. Uulitin ko, Roda. Umalis ka na. Nang tangkang muling kakalad ka rin ni Obed si Roda, iniharang na ni Primo ang kanyang sarili. Yumakap ito ng maigpit sa kanyang ina. Tay, hindi ko po kayang mawalay si nanay dito. Pakiusap po. Huwag niyo po siya palisin. Sige na po, tay. Mabait na ngiti ang pinakawalan ni Obed ng sandaling yun. Nagtagumpay ang kanyang asawa na gamitin ang anak nila. Hindi niya kayang saktan si Primo, kaya hinayaan na lang niya ito. Bahagya lang siyang lumapit kay Roda, sa kamay kung ano ibinulong. Akala mo siguro nanalo ka na, no? Papayagan kitang tumira ulit sa bahay na to. Pero titiyakin ko, ikaw na din ang kusang aalis dito. Dahil gagawin kong impyerno ang buhay mo. Yan ang kapalit ng pagtataksil at sakit na ibinigay mo sa akin. Simula nung magkaroon ka ng relasyon sa ibang lalaki. Hinupad ni Obed ang bantang binitiwan niya sa kanyang asawa. Naging malamig ang pakikitungo niya dito. Hindi niya ito madalas kausapin. Hindi siya tumatabi sa pagtulog sa kanyang asawa. Madalas ay sa kwarto ni Primo siya natutulog. Minsan ay sa salas na lamang. Kung dati hindi siya umiinom ng alak, pero ngayon, gabi-gabi na siyang lasing. Yan ang mga pagbabago ni Obed na pilit na lang tinatanggap ni Roda. Lasing ka na naman, Obed. Bakit ba? Wala kang pakialam. Sa kahit yung pag-inuminom ko, ay para makalimutan ko ang sakit na ginawa mo. Kaya kailangan kong gawing manhid sa sarili ko. Isa pa, nagpapalipas lang naman ako ng oras ah. Nagbago ka na talaga. Hindi lang na nga ang pag-inuminom mo. Makakasama yan sa kalusugan mo eh. Kailan mo pa naisip ang kalusugan ko ha? Huwag kang magkunwari na mabuti kang asawa. Hindi bagay sa'yo, huy. Hanggang kailan ka ba magiging ganyang kalamig at trato sa akin, ha? Hindi ko na kayang ginagawa at pinapakita mo sa akin. Ako din naman, Rode. Hindi ko na kaya. Kaya pwede ba umalis ka na sa bahay na to? Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kita. Nakaalala ko yung panluloko ginawa mo sa akin. Hindi ko yung matanggap hanggang ngayon. Nandito pa rin ang sakit. Nandito! Binigay ko lahat ng kaya kong ibigay sa'yo. Nagtrabaho ko para maibigay ang lahat ng gusto at luho mo. Pero alam ko hindi pa rin sapat yun. Dahil mahirap lang ako. Pero ginawa ko lahat ng mga kaya ko para mapaligaya ka. Patawarin mo ko, Obed. Nalimutan mo na ang lahat ng nangyari. Nagtama na ako. Marahil natuto na ako. Hindi ko na uulitin ang mga maling ginawa ko. Tama ka. Nagbago ka na nga. Pero yung sakit, nandito pa rin. Nakatatak na sa puso ko. Hindi ko magawang hawakan man lang. Dahil kapag sinusubukan kong gawin yun,
Bumabalik ang sakit. Naiisip ko kung gaano makadalas niyo akong dinudumihan sa ulo. At kung saan-saan parte ng katawan kanya hinahawakan. Naiisip mo lang ba ako? Sa tuwing nagpapasasa ang ibang lalaki sa katawan mo. Masakit. Masakit na masakit yun sa loob ko. Patawarin mo ako, Obet. Patawarin mo na ako. Gustong-gusto kitang patawarin. Pero hindi ko pa magawa. Kaya nga naglalasing ako gabi-gabi. Para pag-uwi ko ng bahay, matutulog na lang ako. Para kahit paano, maibsan ang sakit dito sa dibdib ko. Ano bang dapat kong gawin, Obet? Para mawala ang sakit na nararamdaman mo. Ginawa ko ng lahat. Sunod-sunurin ako sa'yo. Mapatawad mo lamang. Pero bakit hanggang ngayon? Hindi mo pa din nakakalimutan ang pagkakamali ko. Siguro, kung hindi mo pinilit ang sarili mo na bumalik ka agad dito, kung binigyan mo muna ako ng pagkakataong buuin ang sarili ko, baka sakali pa mapatawad na kita. Kaya sa ulit pagkakataon sasabihin ko to uli sa'yo. Umalis ka na sa buhay namin ng anak mo. Baka sakaling tuluyan na kita mapatawad kapag di na kita nakikita at di ko na naaalala ang sakit na binigay mo sa akin. Pagkatapos ng masinsinan na pag-uusap na yun, umalis na si Rhoda sa bahay ni Obet. Doon muna siya tumuloy sa bahay ng kanyang mga magulang. Tinabi niya sa kanila ang totoong dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa. Ganun pa man, tinanggap pa din siya ng mga ito. Walang panghuhusga at buong pagmamahal. Samantala, simula nang umalis si Rhoda sa bahay ni Obet, nakaramdam siya ng kapayapaan ng puso at isipan. Itinuon na lamang ng lalaki ang kanyang panahon sa kanyang anak. Kahit na maraming tanong ang bata, ay tinanggap na rin ni Primo ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Tay, masaya na po ba kayo? Ngayong wala na po dito si nanay sa bahay natin? Kasi po, hindi na kayo madalas umiinom ng alak eh. Anak, kahit paano'y malungkot pa din si tatay. Pero ito makabubuti para sa amin ng nanay mo. Para hindi na namin masaktan ang isa't isa. Ayaw din namin na nakikita mo kaming palaging nag-aaway. Tay, ano po ba talagang dahilan ng paghihiwalay niyo po ni nanay? Sige na po, sabihin niyo na po sa akin. Hindi mo pa maiintindihan sa ngayon, anak eh. Pag malaki ka na at nasa ustong gulang, ipapaliwanag ko din sa iyo ang lahat. Makalipas ang isang buwan na masukan si Rhoda sa pinakamayamang pamilya sa bayan nila. Tuwing linggo lamang siya kung umuwi sa bahay ng kanyang magulang. Ordinaryong araw ng linggo noon, bago umuwi ng bahay, naisipan niyang dumaan muna sa parke. Gusto niyang lumanghap ng sariwang hangin. Pakiramdam kasi ni Rhoda, sumisikip ang dibdib niya sa dami ng trabaho ng mga nakaraang linggo. Pagdating niya sa parke, bumungad sa kanya ang mga nagagandahan at mamahaling bulaklak. Napakaganda ng ayos nito. Aba, mukhang may kasalang magaganap dito mamaya. Napakaganda ng pag-ayos. Halatang pinaghandaan nila. Dahil gusto niyang malaman kung sino ang ikakasal, naghintay pa siya ng ilang sandali. Hanggang sa maya-maya pa, may tumigil na sasakyan sa gilid ng kalsada. Lumabas doon ang isang lalaki. Pagkatapos sa kabilang pinto, ay ang mapapangasawa niya. Isang sasakyan lamang ang kanilang binabaan. Nanlaki ang mga mata ni Rhoda nang makita ang lalaking ikakasal. Teka nga, si Marco ba yun? Ang walang yan nun pala, ang ikakasal dito. Yung babae. Siya kaya si Mirna? Hindi ako papayag na matuloy ang kasal nila. Hindi sila pwedeng maging masaya. Naalapitan ko ang lokong yun. Nang mga sandaling yun, nasa gitna na ng mga bisita ang mga ikakasal. Hindi na makapagpigil pa si Rhoda. Dumaan siya sa gitna ng bulwagan kung saan dumaan din ang babaeng ikakasal. Pagkatapos ay dumiretso sa magkasintahan. Nanlalaki naman ang mga mata ni Marco
habang nakatitig sa papalapit na si Rhoda. Nang makarating na si Rhoda sa kinatatayuan ng ikakasal, malakas na sampal ang pinadapo niya sa pisngi ni Marco. Walang iya ka. Pagkatapos mo itapon ako na parang basahan. Ngayon nagpapakasaya ka. Samantalang ako, mag-isa na lang sa buhay. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na nga at huwag mo nang guluhin ang kasal ko. Hindi ka pwedeng maging masaya habang ako ay nag-iisa. Babayaran ko kasalanan tayong dalawa ang gumawa. Wala akong kasalanan sa'yo, Rhoda. Kaya umalis ka na. Kung ayaw magtumawag ako ng pulis. Sige, gawin mo. Itan, wala nang mawawala sa akin. Pero sa'yo, pagkabanggit na mga pinaggagawa ron, iiwan ka na mapapangasawa mo. Saglit na natigilan si Marco sa sinabi niyo ni Rhoda. Hindi niya kayang mawala si Mirna, lalo na ngayong buntis ito at magkakaanak na sila. Siya ba si Mirna? Ang babaeng tumatawag sa cellphone mo nun? Habang ako, ang kasama mo sa kama? Natigilan ang lahat ng naroroon. Hindi nila akalaing ganong klaseng tao pala si Marco. Mabait, matulungin, at may respeto ito sa mga matatanda at kapwa-tao. Ngunit sa likod pala nun, may ikinukubling masamang gawain. Nakikipagrelasyon sa ibang babaeng may asawa. Tumigil ka na! Ano ka ba? Huwag mo akong siraan sa harap na mapapangasawa ko at sa harap na maraming tao! Hindi ako titigil hanggat hindi nila sisira ang buhay mo, hayop ka! Kung paano nasira ang buhay ko, ay dapat ganun din ang sa'yo. Hindi na makayanan ni Mirna ang lahat ng kanyang naririnig, kaya nagtatatakbo ito patungo sa kalsada. Dahil sa nakatakip ng bagya ang mga palad niya sa kanyang muka, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Nabunggo siya nun at tumilapon at nagpagulong-gulong sa kalsada ang katawan. Lahat ng mga taong naroroon ay napasigaw sa sobrang pagkabigla. Natakpan na lang ni Rhoda ang kanyang bibig ng kanyang mga palad sa pagkagulat dahil hindi niya inaasahan ang ganong pangyayari. Si Marco naman ay patakbong nagtungo sa mapapangasawa na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Umaagos ang dugo sa ulo at ang suot na puting damit pangkasal ay namantsahan na ng dugo. Mirna! Mirna! Tulungan niyo ako! Dali natin siya sa ospital! Nagmamadaling kumilos ang isa sa bisitang naroon. Binuksan ang kotse ni Marco sa kabilang gilid ng kalsada habang binubuhat ni Marco si Mirna. Si Rhoda naman ay dahan-dahang lumakad papalayo sa lugar na yon. Naglakad siya na parang wala sa sarili. Hindi na niya inalintana ang mga masasakit na salitang binitiwan ng mga taong naroroon. Hanggang makarating siya sa bahay ng kanyang magulang, ay ganon ang itsura ni Rhoda. Tulala at umiiyak. Hindi nga niya namalayan kung paano siyang nakauwi. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Sinaktan ka ba ng amo mo? Sa halip na sumagot, sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ni Rhoda. Pagkatapos, pumalahaw ito ng iyak. Hindi maintindihan ni Lauro ang anak kung bakit ganun ang ikinikilos nito. Kaya naman, hinayaan na lang muna niya. Matapos ang mahabang pag-iyak, saka pa lamang nagawa ni Rhoda ang makapagsalita. Tay, masama po ba akong tao? Masama po ba magagat ang mga bagay na wala ako? Anak, ang masama ay kunin mo mga bagay na gusto mo sa maling paraan. Ibig sabihin, masama nga po ako. Kasi maling paraan ang naisip kong gawin para makuha ang gusto ko. Bakit anak? Nagnakaw ka ba sa amo mo? Sabihin mo nga sa akin para maintindihan naman kita. Hindi, Tay. Nakita ko po kasi si Marco kanina. Ikakasal na po siya. Kaya lang, hindi ko natuloy. Dahil ang gulo po ko. Yun ba ang dahilan kaya umiiyak ka ngayon? Dahil hindi mo pa nakakalimutan ang lalaking yun. Naiingit ako sa babae mapapangasawa niya, Tay. Kasi mahal talaga siya ni Marco. Tapos naiingit ako kay Marco. Kasi magiging masaya siya. Samantalang ako ay hindi.
Nasasaktan ako kapag naiisip ko ang mag-ama ko. Dahil kaya nilang mabuhay kahit nawala ako. Napakasakit ng nararamdaman ko po ngayon, Tay. Parang sasabog po ang dibdib ko. Bakit nangyari ang lahat na ito sa akin? Hindi ko alam kung paano pagagaanin ang loob mo, anak. Pero ang lahat ng nangyayari sa'yo ay ikaw at siyang pumili. Desisyon mo yan. Tay, ayoko. Ayoko na ganitong pakiramdam, Tay. Ayoko. At kung nagkamali ka man, anak, tinalikuran ka man ng buong mundo, kami ng nanay mo, mananatiling nagmamahal sa'yo. Hindi ka namin iiwan. Pero hindi ka din namin kukonsintihin sa mga pagkakamali mong yan. Kaya wag mo nang uulitin, anak. Huwag laging puso ang pairalin, kundi ang utak din. Dahil ito nagsasabi ng tama at mali. Tay, paano ko po ba itatama ang mga pagkakamali ko? Nasaktan po si Mirna sa mga nasabi ko kanina. Yung babaeng pakakasalan ni Marco. Tapos bigla na lang po siya nagtatatakbo. Hanggang sa bigla siya nabangga ng kotse. Tay, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong kalagayan niya ngayon. Diyos ko po, Rhoda. Ano ba tong gulong pinasok mo? Hindi ko po alam ang gagawin ko, Tay. Hindi na po ako makapag-isip ng tama. Siguradong babalikan ka ni Marco dahil sa nangyaring yan. Tulungan mo ako, Tay. Wala na po akong ibang malalapitan kundi kayo. Sige. Ganito. Doon ka na muna sa kapatid mo sa Maynila. Sige na. Igiyak mo na ang mga gamit mo. Sige po. Mas mainam kung doon muna ako kina ate sa Maynila. Siguradong hindi nila ako mahahanap doon. Mabilis na iginayak ni Rhoda ang kanyang mga gamit. Ngunit bago pa siya makatakas, may sasakyang pula ang pumarada sa harap ng bahay nila. Kilala niya ang sasakyan na yon. Ilang beses niya nang nakita yon sa bahay ni Marco. Kaya natitiyak niyang ang lalaking yon ang dumating sa bahay nila. Kagad siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto at doon siya nagtago. Nasaan po si Rhoda? Ilabas niyo po ang anak niyo, Mang Lauro. Wala dito si Rhoda. 1 linggo na siyang hindi umuwi dito. Aba, ano bang kailangan mo sa anak ko? Hayop ang anak niyo. Patay na si Mirna. Pati na ang sanggol na pinagbubuntis niya. Kasalanan niyo ni Rhoda. Bahagyang napaurong si Lauro pagkarinig sa sinabi ni Marco. Halos matumba siya sa kanyang kinatatayuan. Biglang nakaramdam ng panghihina ang kanyang tuhod, ang matandang lalaki. Hindi niya inakala na ganun mauuwi ang gulong ginawa ng anak niya. Ganun pa man, hindi niya maaaring ipagkanulo ang anak niya. Hindi pa rin niya hahayaang mapahamak yon, kahit pa may kasalanang nagawa. Ikinalulungkot ko, Marco, pero uulitin ko sa'yo. Wala nga dito ang anak ko. Kaya sige na, makakaalis na kayo. Kung hindi niyo siya ilalabas, gagantihan ko siya sa paraang hindi niya inaasahan. Yung siguradong mararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ko din ngayon. Papatayin ko din ang pamilya niya. Pagkasabi nun, ay tumalikod na si Marco. Sumakay sa kotse ang lalaki, saka pinaandar yun. Nang marinig ni Rhoda ang pag-alis ng sasakyan ni Marco, saka siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Tay, hindi na po ako tutuloy ng Maynila. Hindi ko maaaring iwan ang mag-ama ko. Bakit tutuhanin ni Marco ang banta niya? Baka indamay niya sila Obet at Primo. Pero, paano ka, anak? Baka ikaw naman ang mapahamak. Ibaling ako na lang ang mapahamak. Huwag lang sila. Total, ako naman ang punot dulo nito. Ako ang may kasalanan. Teka. Kung ayain mo na lang kayang pumunta na Maynila ang mag-ama mo, ipaliwanag mo sa kanila ang sitwasyon. Baka sakaling maintindihan ni Obet yun. Imposible po yun, Tay. Ayaw nga po niya akong makita eh. Ang sumama pa kaya sa akin sa Maynila? Pero, anong gagawin natin ngayon? Pupuntahan ko sila para bigyan ng babala. Hindi
lang ang tanging magagawa ko po sa ngayon. Pero paano kung hindi sila makinig sa'yo? Gagawin ko po ang lahat para makinig po siya sa akin. Hindi pwedeng pabayaan ko na lang sila. Kung kinakailangan ako na lang ang mapahamak, wag lang sila. Ako nagsimula ng gulo na to. Kaya kargo ko po sila, Tay. Walang sinayang na sandali si Rhoda. Agad siyang nagtungo sa bahay ng kanyang mag-ama. Pero tulad pa din ng dati, malamig pa din ang pakikitungo ni Obet sa kanya. Naroon pa rin ang galit sa puso ng lalaki. Ano na namang ginagawa mo dito, Rhoda? May kailangan ka ba? Obet, gusto kong dalawin ang anak ko. Saka, para makausap ka na rin. Anong pag-uusapan natin? Yung ginawa mong panggugulo sa bayan kanina? Yung bang gusto mong pag-usapan natin, ha? Grabe ka talaga. Kalat na sa buong baryo natin ang ginawa mong panggugulo sa kasal ng lalaki mo. Nakakahiya ka, Rhoda. Ganun mo ba kagusto ang lalaking yun? Sa kakala ko ba nagbago ka na? Pero bakit may pakialam ka pa rin sa kanya at tinahabol-habol mo? Bakit? Nagbabakasakali ka pa rin ba na ibabahay ka niya? Ang magkaroon ng saganang buhay? Ang pagiging magandang lalaki niya at ang pagiging mapera niya ang dahilan, ganun ba? Mali ang sinabi mong nagbago ka na. Hindi totoo yun. Bulaan ka. Pwede ba, Obet? Tama na. Makinig ka na muna sa akin. Saan ba nanggagaling ang tigas ng pagmumukha mo? Para humarap ka sa akin. At saka ano? Ano na naman kasinungalingan na sasabihin mo, ha? Sige na, Rhoda, umalis ka na. At isa pa, hindi ko ipapakausap sa'yo ang anak ko. Hindi ako aalis dito hanggat di mo ko pinakikinggan. Gusto ko lang nabalaan ka sa maaaring gawin ni Marco sa inyo ng anak natin. Lintik naman na buhay to, Rhoda, oh. Hiwalay na nga tayo pero problema pa din ang ibibigay mo sa amin at madadamay pa ang anak ko. Kailan ka ba magbabago, ha? Kapag tuluyan na kami ng pahamak ni Primo? Patawarin mo na ako, Obet. Huli na to. Pag nilusutan ko to, aalis na ako sa baryong ito. Pupunta na ako sa Maynila. Magpapakalayo-layo. Pakinggan mo na lang muna ako. Kahit ngayon lang. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Obet bago muling nagsalita. Pilit na pinakalmaan sarili bago muling humarap kay Rhoda. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, Rhoda. Tapos makakaalis ka na. Obet, namatay si Mirna. Yung mapapangasawa ni Marco. Kaya ngayon, pinagbabantaan niya ako. Napapatayin din daw niya. Kayo ng anak ko. Lintik naman talaga, oo. Dapat kasi inisip mo muna mabuti ang magiging resulta ng mga gagawin mo. Para hindi ka napapahamak at para hindi din kami nadadamay ng anak mo. Kaya nga nagpunta ako dito. Para sabihin sa'yo. At makapag-ingat kayo. Kaya kong protekta ng sarili ko at ang anak ko. Kaya makakaalis ka na. Walang nagawa si Rhoda, kundi umalis na lang. Alam niyang hindi na siya pakikinggan pa ng dati niyang asawa. Pero ang mahalaga ay nasabi na niya ang dapat niyang sabihin. Umaasa na lang siya na hindi itutuloy ni Marco ang kanyang banta. Hanggang sa lumipas ang 1 linggo, walang Marco na ng gulo sa bahay ni Rhoda, maging sa bahay ng mag-amang Obet at Primo. Kaya inakala niyang hindi na itutuloy ni Marco ang banta nito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ang maitim na plano ng lalaking ito. Kasabay ng kanyang paghihiganti ay ang pagbubunyag ng lihim niyang pagkatao. Sa susunod na linggo ay kabilugan na ng buwan. Ito na ang pinakahihintay kong sandali ng paghihiganti ko sa iyo, Rhoda. Dahil sa darating na kabilugan ng buwan, ipapalasap ko sa iyo ang pait ng mawalan ng mahal sa buhay. Samantala, hindi pa din nawawala ang pag-aalala ni Rhoda para sa kanyang mag-ama. Mas lalong nananahimik si Marco. Mas lalo namang natatakot si Rhoda dahil hindi niya alam ang pinaplano ng dati niyang karelasyon. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, dumating na ang gabing pinakahihintay ni Marco. Nakatunghay siya sa kalangitan habang pinagmamasdan ang kabilugan ng buwan.
Hanggang sa maya-maya pa ay unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Naging mapupula ang kanyang mga mata. Naging matutulis ang mga kuko. Humaba din at kumapal ang mga balahibo. Saka unti-unting lumabas ang kanyang mga matutulis na pangil. Ito na ang gabing pinakahihintay ko. Humanda ka, Rhoda. Papatayin ko din ang iyong mag-ama para maramdaman mo kung paano mawalan ng mga mahal sa buhay. Mabilis na tumakbo si Marco na isa ng ganap na aswang. Sa sobrang bilis niya ay parang lumilipad siya sa hangin. Patungo siya sa bahay ng mag-amang Obet at Primo. Nang makarating siya sa labas ng bahay ng mag-ama, umungol siya ng malakas at tumalon sa bubong ng bahay. Dahil sa malakas na kalabog sa bubungan, nagising ang natutulog na mag-ama sa loob ng bahay. Tay, ano po yung ingay sa bubong natin? Nakakatakot po. Huwag kang matakot, anak. Mga pusa lang yun na nag-aabulan. Teka, dito ka lang ha. Lalabas muna ako, titignan ko. Sige po, pero wag po kayo magtatagal, tay, ah. Oo, sige. Basta, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas dito sa kwarto hanggat hindi ko sinasabi. Tango ang isinagot ni Primo sa kanyang ama. Bago lumabas ng kwarto si Obet, may kinuha siya sa ilalim ng kanyang unan. Patalim yun na itinago niya doon bilang proteksyon. Inilalagay niya yun doon simula nung pinagbantaan ni Marco ang buhay nila. Ayon naman sa sinabi ni Rhoda. Kahit paano ay nakinig pa rin siya. Nag-aalala siya na baka bigla na lang itong sumulpot sa kanilang bahay. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, isang halimaw pala ang kanilang kalaban. Hindi basta taong may masamang balak lang sa kanila, kundi isang kampon ng kadiliman. Ano kaya yung maingay sa bubong namin? Ngayon lang nangyari na may nanggugulo sa amin ng anak ko. Habang patuloy sa paglalakad sa salas ng bahay nila si Obet, patuloy din sa paglalakad sa kanilang bubong ang naturang nilalang. Hanggang sa dumako na siya sa likod ng pinto ng kanilang salas. Naramdaman niya ang paglundag sa lupa ng nilalang. Doon naisip ni Obet na hindi basta pusa lang yun, kundi mas mabigat at mas malaki sa pusa. Malakas ang pagbagsak nun sa lupa kumpara sa isang maliit na hayop. Ako ba ang hinahanap mo? Nandito na ako. Magtago na kayo ng anak mo. Nangingabot si Obet sa boses na narinig mula sa labas ng bahay. Nakakatakot at nakakapangilabot yun. Doon nalaman ni Obet na hindi basta tao ang kalaban niya, kundi isang aswang. Babalikan sana niya sa loob ng kwarto kung nasaan si Primo nang biglang bumagsak sa kanya ang pintuan ng bahay nila. Umod lakas yung sinipa ni Marco mula sa labas. Hindi siya kagad makatayo dahil nakadangan sa kanyang binti ang bahagi ng bumukas na pinto. Mula sa liwanag na tumatama sa nilalang na nasa labas, kitang-kita ni Obet ang nakakatakot na anyo ng halimaw. Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Magpakilala ka! Talagang gusto mo pa akong magpakilala sa'yo? Oo, dahil hindi ko alam kung anong kailangan mo sa amin ng anak ko. Ano bang atraso namin sa'yo? Ako si Marco. Narito ko para singilin si Rhoda sa kasalanan niya sa akin. Habang nagsasalita si Marco, unti-unti siyang lumalakad palapit kay Obet. Ganap na itong nakapasok sa loob ng bahay. Isang di pa na lamang ang layo nito sa dating asawa ni Rhoda. Hayop ka! Isa ka pa ng aswang! Lumayo ka sa akin! Huwag ka lalapit! Tama ka, Obet. Isa nga akong aswang. Kaya nagkamali ang asawa mo ng binangga. Dahil wala kayong laban sa akin, sisingilin ko kayo sa kasalanan niya sa akin. Ba't dinadamay mo kami ng anak ko? Siya ang may kasalanan sa'yo! Wala kami ginagawang masama sa'yo! Mas magiging masakit sa kanya kung sisimulan ko ang pag-iiganti
sa mga taong mahal niya. At kahit hiwalay na kayo, alam kong mahal ka pa rin niya, lalo na ang anak niyo. Pero ngayon, uunahin na kita. Huwag mo akong sasaktan. Huwag! Maawa ka sa akin! Nasaan na ang anak mo? Parang mas maiging siya ang unahin ko. Wala! Wala dito ang anak ko! Mag-isa lang ako dito sa bahay. Nagmamakaawa ako sa'yo. Akala mo ba ay maloloko mo ko? Naaamoy ko ang dugo ng anak mo. Samantala, hindi na nakatiis si Primo dahil alam niya na may nangyayari sa labas ng kanilang kwarto. Gusto niyang malaman kung ano yun at nag-aalala na rin siya sa kanyang tatay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, saka bahagyang sumilip doon. Nanlaki ang mga mata niya pagkakita sa kakaibang nilalang habang papalapit yun sa tatay niya. Akmang lalabas na sana siya nang biglang sumigaw ang tatay Obet niya. Primo, anak! Magtago ka na! Bilisan mo! May halimaw dito sa salas ng bahay natin! Magtago ka na! Bilisan mo! Isara mo mabuti ang pinto ng kwarto! Hindi malaman ni Primo ang gagawin ng mga sandaling yun. Susundin niya ba ang ama o tutulungan niyang harapin ang aswang? Samantala, ganap nang nakalapit ang aswang kay Obet. Magkaharapan na sila. Nakita na din ng aswang ang kutsilyong dala ni Obet nang lumabas siya. Nabitiwan yun ni Obet at nahulog sa lupa. Ngayon nga ay pinulot yun ni Marco. Tinitigan ng matalim si Obet at itinutok sa leeg ang kutsilyo. Ito ba ang gagamitin mong panlaban sa akin? Akala mo ba ay katulad mo akong mahina at sa ganitong klaseng patalim lang ay mamamatay na agad ako? Pagkasabi nun ay inundayan niya ng saksak sa dibdib ang walang kalaban-laban na si Obet. Pinili ni Marco na gamitin ang patalim sa halip ang kanyang matutulis na mga kuko at pangil. Pagkatapos nun, umagos ang dugo sa kanyang dibdib. Saka diniinan pa ni Marco ang bahaging sinaksak niya upang mapiga ang sugat at lumabas ang dugo mula rito. Saka inilabas ang dila upang higupin ang dugong umaagos. Bakit kaya ayaw na sa'yo ng asawa mo? Eh masarap naman pala ang dugo mo. Hayop ka! Demonyo ka! Huwag kang mag-alala. Pag nawala ka na, hindi na maghihirap ang loob mo dahil sa ginawa sa'yo ng asawa mo. Siya ang may kasalanan sa'yo. Bakit kami ng anak mo ang gusto mong parusahan at pagbayarin sa kasalanan niya sa'yo? Wala ka na ron. Ako na ang nakakaalam nun. Kaya huwag ka nang marami pang tanong. Ubod lakas na sinaksak ni Marco si Obet. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagsaksak. Kahit saan na lang tamaan ang lalaki. Tumitilamsik ang dugo ni Obet sa bawat saksak na tumatama sa katawan niya. Lahat yun ay kitang-kita ng batang si Primo. Nakasilip siya ng bagya sa nakabukas na pintuan ng mga pagkakataong yun. Matapos ang di mabilang na pagsaksak ni Marco sa katawan ni Obet, dinukot niya ang puso ng kawawang lalaki. Pagkatapos ay kinain yun. Kasunod ay ang pagdukot sa atay, saka kinain niya rin. Hindi na makayanan pa ni Primo ang nakikitang sinapit ng kanyang ama, kaya isinara niya ang pinto ng kwarto, saka impit na umiyak doon. Awang-awa siya sa kalunos-lunos na kalagayan ng ama, kaya lamang ay wala siyang magawa. Tatay ko! Tay! Napakasama ng nilalang na yun! Pinatay niya ang tatay ko! Dahil alam ni Primo na siya na ang isusunod ng aswang, umisip na siya ng paraan para makatakas. Habang abala pa sa panginginain ng aswang sa lamang loob ng tatay niya, kumilos na kagad si Primo para tumakas. Umakyat siya sa lamesang katabi ng papag na higaan. Yun ang nagsilbing daan para makarating siya sa bintana ng bahay nila. Dahan-dahan niya yung binuksan, saka sumampa siya sa pasimano noon. Saka tumalon pabagsak sa lupa sa labas ng bahay. Hindi yun masyadong mataas, kaya hindi siya ganong nasaktan pagbagsak niya.
Nagpalinga-linga muna siya sa paligid, ngunit wala siyang makita, kundi puro kadiliman. Hindi ako pwedeng abutan ng aswang. Dapat ako makatakas sa kanya. Pero saan kaya ako pupunta? Kailangan ko makapagtago. Luminga muli sa paligid si Primo hanggang sa mapagawi ang tingin niya sa puno ng aroma sa gilid ng bahay nila. Bagamat maraming tinik yun, hindi niya yun alintana, makatakas lamang. Pinilit niyang umakyat sa puno kahit may mga tinik ito. Umaasa siyang hindi siya makikita ng aswang doon at hindi rin makakalapit dahil sa taglay na tinik ng mga sanga. Diyos ko, hindi ko alam kung tama ba tong dito ako magtago. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Gusto ko pa pong mabuhay. Pagbabayarin ko po ang aswang sa ginawa niya sa tatay ko. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Abot-abot ang panalangin ni Primo ng mga sandaling yun. Yun ang tanging sandata niya ngayon. Hanggang maya-maya pa ay lumabas na mula sa kanilang bahay ang lalaking aswang. Puno ng dugo ang nguso at ang buong katawan. May nakasabit pang bituka sa kanyang daliri. Bituka yun ng kanyang ama. Kitang-kita yun ng bata. Halos hindi humihinga si Primo habang iginagala ng aswang ang kanyang mga mata sa paligid. Lalo na nang tumapat ito sa puno kung saan siya nakatago. Hindi na umalis ang tingin ni Primo sa aswang hanggang sa unti-unting dumako ang paningin nito sa itaas ng puno at magtama ang kanilang paningin. Napangisi pa ng bagya ang aswang nang makita siya roon. Napakadali mong hanapin, bata ka. Hindi mo na ako pinahirapan pa. Hindi na napigilan pa ni Primo ang kanina pa tinatagong emosyon. Pumalahaw ito dahil sanhi ng matinding takot. Wag! Huwag mo akong sasaktan, nalimaw ka! Pinatay mo ang tatay ko! Ikaw na ang isusunod ko, bata. Pero para masaya, maglaro na muna tayo. Kunwari ako ang taya. Hintayin mo ko dyan sa taas ng puno. Wag! Wag! Sakit ulo! Tulungan niyo ako! Iniambana ni Marco ang kanyang mga paa para umakyat sa puno. Subalit sa bawat pag-apak niya, dumadaos-dos siyang muli pababa. Hindi man alam ni Primo kung bakit ganun ang nangyayari sa aswang. Ngunit kahit paano ay nakaramdam siya ng pag-asa. Para bang may himalang nagaganap ng mga oras na yon. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagsigaw mula sa itaas ng puno. Umaasa siyang may mga kapitbahay na makakarinig sa kanya. Samantala, dahil sa hindi makaakyat si Marco sa puno, nagbago uli siya ng anyo. Mula sa pagiging nakakatakot na aswang ay naging isa siyang malaking ibon upang makarating sa kinaroroonan ng bata. Dahil doon, nataranta ang batang si Primo. Alam niyang madali na siyang mapupuntahan sa taas ng puno dahil nakakalipad na ang aswang. Kaya dahil sa labis na takot, napahawak siya sa malaking tinik ng puno ng aroma. Pagkatapos ay biglang lumiwanag ang sanga ng puno. Dahil sa liwanag na yon, nahirapang lumapit sa kanya ang aswang na nasa anyong ibon. Nasisilaw siya sa liwanag. Maya-maya pa, naglabas ang puno ng mabangong amoy ng mga bulaklak na kulay dilaw. Ngunit ang amoy na yon ay kabaligtaran sa pang-amoy ng aswang. Nakakasulasok yun para sa kanila. Nang akmang nilipat na sa ibang sanga si Primo, biglang naputol ang tinik ng puno ng aroma na kinakapitan niya. Saka biglang umilaw yun hanggang sa unti-unting humaba yun at naging isang espada. Nagulat at hindi makapaniwala ang bata sa hiwagang nagaganap na yon. Subalit yun ang sagot upang magawa niyang harapin ang aswang na nasa anyo ng isang malaking ibon. Sige! Lumapit ka ngayon sa akin, aswang ka! Patay ka sa akin! Tatagtanin kita! Dahil sa kakaibang nangyari sa puno, hindi makalapit ang aswang na si Marco kay Primo. Nanatili itong lumilipad sa ere habang iniisip ang sunod niyang gagawin.
Tinamantala naman yun ni Primo upang muling humingi ng tulong. Patuloy siya sa pagsigaw sa pag-asang magigising ang kanyang mga kapitbahay. Nang sa gayon ay may tutulong sa kanya. Mga kapitbahay! Sa lolo! Tulungan niyo ako! May aswang dito! Gusto akong patayin! Tulungan niyo ako! Talagang pinapahirapan mo kung asungot ka. Gustong-gusto na ng aswang na makalapit kay Primo ng mga sandaling yun. Kaya tinangka niyang haltakin ang batang nasa puno gamit ang kanyang mahahabang kuko. Subalit, nang akmang lalapit na siya, inihagis ni Primo ang kanyang hawak na tinik ng aroma na naging espada. Tumama yun sa pakpak ng aswang, sanhi para mahirapan itong lumipad at tuluyang bumagsak sa lupa. Nang mga sandaling yun, lumabas ang ilang kapitbahay ni Primo. Isa na doon ay si Kapitan Hugo. Nagising siya sa malakas na sigaw ng bata kaya nagtungo siya roon. Nasaksihan ng mga taong lumapit kung paanong nakipaglaban ang batang si Primo sa aswang. Primo, bumaba ka na dyan sa puno. Napatay mo na malaking ibon. Hindi na siya gumagalaw. Kapitan, lumayo po kayo sa kanya. Hindi po yan basta ibon. Aswang po yan. Maya-maya pa ay nagbalik sa pagiging tao ang anyo ng malaking ibon. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng nakasaksi. Totoo nga, aswang nga siya. Pero sino ang tao ito? Nakadapa ang lalaking aswang kaya hindi nila kagad makilala. Nag-aalinlangan man, hinawakan ni Kapitan Hugo ang lalaking nakadapa sa lupa. Ginalaw nila ang ulo nito. Laking gulat ng lahat nang naroon nang makilala nila ang lalaking aswang. Si Marco yun na naging kabit ng asawa ni Obet. Hindi ito gumagalaw dahil walang malay. Subalit buhay pa ito. Nang mga sandaling yun, bumaba na si Primo dahil nakakatiyak siya na ligtas na siya. Lolo, pinatay po ng aswang na ng tatay ko. Kitang-kita ko po ang kasamaang ginawa niya. Kinain niya po ang puso ng tatay ko maging ang atay po. Ano ka mo? Nasaan ang tatay mo ngayon? Nandun po siya sa loob ng bahay namin. Halika po, puntahan na natin siya. Sumunod si Kapitan sa loob ng bahay ni na Primo, pati ang ilang kapitbahay. Doon ay tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng bangkay ni Obet. Halos maduwal ang lahat sa matinding sinapit nito. Wakwak ang dibdib, wala na ang puso at atay. Nagkalat ang putol-putol na bituka, tigmak ng dugo ang buong katawan. Diyos ko po, mahabagin langit. Nakakaawa ang ginawa niya sa iyong ama. Tulungan niyo po ako, Kapitan. Kailangan mapatay po ang aswang na yon. Patayin po natin siya ngayon, Kapitan. Patayin na po natin siya. Habang nag-uusap sina Kapitan at Primo sa loob ng bahay, walang nakapansin na nagkamalay na pala si Marco at kumikilos upang tumakas. Bagamat nangihina ang kanyang katawan, pinilit niyang iakbang ang mga paa niya upang makalayo sa lugar na yon. Dahil alam niyang manganganib na ang buhay niya, ang espadang nakatarak sa kanyang mga pakpak nung nasa anyong ibon pa siya ay tumagos sa kanyang likod. Nadala niya yon sa pagtakas dahil hindi niya maalis. Kaya nang lumabas sina Primo, Kapitan at ilang kapitbahay sa loob ng bahay, wala na doon si Marco. Lalo lang silang nabahala. Lolo, Kapitan, wala na po ang aswang. Nakatakas na po siya. Kung ganon, ay buhay pa pala ang hayop na yon. Paano po kung bumalik po siya dito, Kapitan? Natatakot po ako. Huwag kang matakot, iho. Tutulungan ka namin. Salamat po sa inyo. Salamat din po sa puno ng aroma. May himalang naganap po kanina, kaya nakaligtas po ako. Teka, paano mo nga pala napalabas ang kapangyarihan ng punong ito? Nanalangin lang po ako kanina sa Panginoon. Tapos po, yung nahawakan ko po yung tinik ng aroma, naging espada po bigla. Hindi ko po alam kung paano nangyari ang lahat ng yun. Parang may buhay po ang puno habang inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan.
Alam mo ba dati, lolo ko ang may kakayahang palabasin ang kapangyarihan ng puno ng aroma. Talaga po? Pero nawala din sa kanya. Pero bakit po? Binawi ng diwatang nangangalaga sa punong yan. Dahil ginamit ng mga taong masasama ang lolo ko para sa sarili nilang interes. Kung ganun po pala, dapat ako magpasalamat sa diwatang nakatira sa puno na yan. Dahil ipinakita niya po sa akin ang kapangyarihan ng puno at nailigtas po ko. Baka po, binigyan niya rin ako ng kapangyarihan. Hindi pa tayo sigurado ngayon kung ipinagkaloob nga talaga sa iyo ng diwata ang kapangyarihan o sadyang tinulungan ka lang niya kanina. Pero ganun pa man po, nagpapasalamat pa din po ako sa kanya. Pagkasabi nun ay bahagyang lumapit si Primo sa puno. Saka bahagyang niyakap ang katawan nito. May wagang puno ng aroma. Mahal na diwata, maraming salamat sa iyo. Dahil iniligtas mo ang buhay ko kanina. Nanlaki ang mga mata ng mga taong naroroon. Pagkatapos na magpasalamat ni Primo sa puno, naglabas siya ng liwanag. Tanda na pagtugon ng diwatang nakatira sa punong yun. Samantala, nasa ganun silang kalagayan nang biglang dumating si Roda. Habol ang hininga sa pagmamadali na pinuntahan ang kanyang mag-ama. Nabalitaan niya sa isa sa kapitbahay niya ang pagsalakay ng aswang kina Primo. Anak, kumusta ka? Nasaktan ka ba ng aswang? Kasalanan mo po ito, Nay. Kung bakit namatay si tatay? Anak, patawarin mo si nanay. Dahil sa'yo, kinatay po ng aswang si tatay. Aswang? Isang aswang ang pumatay kay Obet? Opo, Nay. Si Mang Marco. Ano? Si Marco? Opo, Nay. Isa po siyang aswang. Halimaw siya. Halimaw! Nanginig ang buong katawan ni Roda pagkarinig sa sinabing yun ng anak niya. Hindi niya akalaing isang aswang pala si Marco. Hindi siya makapaniwala na aswang pala ang lalaking kinahumalingan niya noon. Isang aswang pala ang nakasiping niya sa kama. Anak, huwag ka matakot, anak. Mula ngayon, pangangalagaan kita. Paprotektahan kita. Hindi ako papayag na saktan ka ni Marco. Sasama ka na sa akin. Dahil sa sinabing yun ni Roda, napaurong ng bahagya si Primo. Lumapit siya kay Kapitan Hugo. Hindi po ako sasama sa inyo. Kay Lolo Kapitan Hugo po ako sasama. Ano? Pero bakit naman, anak? Ako ang nanay mo. Kayo nga po ang nanay ko. Pero kayo din po ang dahilan kung bakit namatay po si tatay. Narinig ko po ang mga sinabi ni Mang Marco tungkol sa inyong dalawa bago niya patayin si tatay. Kahit bata pa ako, naintindihan ko na po ang mga sinabi ng aswang kay tatay. Kaya hindi po ako sasama sa inyo. Anak, patawarin mo si nanay. Patawarin mo ako. Kahit ilang beses pa po kayo humingi ng tawad, hindi na po mabubuhay si tatay. Sa tingin ko, Roda, huwag na muna natin pilitin ang bata. Hayaan na muna natin siya sa pangangalaga ko. Ako na muna ang bahala sa kanya. Kung ganun po, aalis na po ako, Kapitan. Maraming salamat po. Ang hiling ko lang po ay payagan niyo po ako madalaw siya. Nang makaalis na si Roda, inasikaso na kagad ni Kapitan at ng mga tao sa baryo ang bangkay ni Obet. Sa burol ay dumating ang mga kapatid ng nasawi. Pero si Roda, kahit na gusto niyang lumapit sa kabaong ng asawa, ay nagpasya siyang tanawin na lamang sa malayo. Ayaw niyang magkagulo pa dahil sa kanya. Samantala, si Marco ay hindi umuwi sa kanilang bahay, kundi pumirmi ito sa gubat kung saan ay meron siyang ipinatayong kubo. Doon siya nagpagaling ng kanyang sugat. Subalit, palihim na bumalik sa lugar ng batang si Primo upang magmanman habang nakaburol si Obet. Pinag-aaralan niya kung paano maisasagawa ang planong pagpatay kay Primo
magiging ganap lamang ang kanyang paghihiganti kay Rhoda kapag napatay na niya ang batang yun. Lalo na't mas masakit yun sa babae kapag nakitang walang buhay ang minamahal niyang anak. Matapos ang libing, bumalik na sa Maynila ang mga kapatid ni Obet. Dahil ayaw sumama ni Primo sa kanila, kaya iniwan na lang nila ito kay Kapitan. Kahit paano ay inaalala rin ni Primo ang kanyang ina, kaya ayaw niyang umalis sa baryo. Sa kabila ng ginawa ng kanyang ina, ay di pa rin maalis na may pagmamahal pa rin dito ang bata. Kanina pa kita hinahanap, Primo. Ano bang ginagawa mo dito sa ilalim ng puno? Nalulungkot po ako, Kapitan. Naiisip ko po ang nangyari sa pamilya namin. Kahit ako ay nalulungkot din. Pero huwag kang mag-alala. Narito lang ako palagi. Hindi kita pababayaan. Salamat po, Lolo Cap. Oh, bakit naiiyak ka na naman? Kasi po, naaalala ko po ang tatay ko sa inyo eh. Kasi bait niyo po kasi siya. Ikaw talagang bata ka. Kahit ako napapaluha na rin tuloy. Mabuti pa, para malibang ka, tuturuan na lang kitang gamitin ang espada mo. Ayos ba yun sa'yo? Po, yung tinik po ng aroma na naging espada sa katawan ng aswang nung tumakas po siya. Eh, nadala po niya yun eh. Kaya humiling ka ng bagong espada sa puno ng aroma. Po, pwede po kaya yun? Aba, bakit hindi? Subukan mo. Dahil malapit lang sa kinaroroonan ng dalawa ang puno ng aroma, kaya tumingin sa puno ang bata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kataimtim na nanalangin. Ilang sandali pa, pusang lumalaglag mula sa puno ang dalawang tinik ng aroma. Pareho yun na naging espada. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan Hugo. Naisip niya na taglay na marahil ni Primo ang kapangyarihan ng puno at bigay yun ng diwata na naninirahan doon. Lolo Cap, dito na po ang dalawang espada oh. Makakapagsali na po tayo. Oo nga, Apo. Halika na. Umpisa na natin. Yak na matatakot na ang aswang na yun sa ngayon dahil meron ka ng sandatang magagamit laban sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, lihim pala na nagmamanman sa hindi kalayuan si Marco. Nagngingit-ngit ito sa galit dahil sa hindi siya makalapit sa batang si Primo. Mas lalo na siyang mahihirapan ngayon dahil may taglay na itong kapangyarihan. Mukhang mahihirapan na akong patayin ng batang to ngayon dahil sa kapangyarihan ng espada. Kaya mag-iiba muna ako ng plano. Doon muna ako sa nanay niya makikipaglaro. Samantala, tuloy lang sa pagsasanay ang maglolo at nang makaramdam na ng pagod ay kusa silang tumigil. Lo, pagod na po ako. Bukas na po natin ituloy itong pagsasanay natin. Aba, ang bilis mo naman mapagod. Saan nyo nga po pala natutunan ng paghawak po ng espada? Sa lolo ko din. Di ba nabanggit ko na sa'yo? Nasa kanya dati ang kapangyarihan ng puno ng aroma. Kaya kahit paano, ay naturuan niya ako noon. O paano, Apo? Bukas na natin ituloy ang pagsasanay natin, hane. Gumagabi na. Baka hinahanap na tayo ng Lola Berta mo. Ayaw niyang nawawala tayo ng matagal sa kanyang paningin. Matapos na makaalis ni Kapitan Hugo at Primo sa dating bahay ni Obet, umalis na din si Marco sa lugar na yon. Nagtungo siya sa bahay ni Rhoda. Ang tagal mo namang dumating. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito eh. Anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Paano ka nakapasok? Ang dali lang makapasok sa bahay mo. Sira-sira ang dingding. Tapos, dalawang matandang uugod-ugod pa ang mga bantay. Hayop ka! Anong ginawa mo sa mga magulang ko? Ayan, nanlaban sila. Kaya itinali ko muna. Gusto ko sanang gawing hapunan sila eh. Kaya lang, hindi masaya kung hindi ka muna magpapaalam sa kanila.
Patakbong lumapit si Rhoda sa kanyang mga magulang. Magkatalikod silang itinali ni Marco sa kanilagyan ng busal na tela ang mga bibig. Nang makalapit siya sa dalawang matanda, agad niyang tinalagan ang tali at tinakawalan ang mga yon. Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka ba nandito? Ikaw ang kailangan ko, Rhoda. Kailangan ko ng katabi sa kama. Dahil wala na si Mirna, di ba? Kaya wala na akong makakatabi. Kaya naisip kong, bakit hindi na lang ikaw? Di ba? Gustong-gusto mo kung ikinakama kita dati. Demonyo ka, Marco. Demonyo ka. Napakasama ko talaga. Pareho lang tayo, Rhoda. Kaya pumili ka. Sasama ka sa akin. O sasaktan ko mga magulang mo. Alam mo ang kaya kong gawin. Kaya ayusin mo ang pagpili mo. Huwag mong ginama yung mga magulang ko. Lalong-lalo na ang anak ko. Kaya, sasama na ako sa'yo. Huwag! Huwag kang sumama sa kanya, anak! Huwag! Ay, pag hindi po ako sumama sa kanya, makasaktan niya po kayo. Demonyo ang lalaking yan. Kaya baka totohanin niya ang kanyang banta. Pero anak, paano ka? Huwag niyo po akong alalahanin, Tay. Kaya ko po ang sarili ko. Ang mahalaga po ay ligtas kayo at ang anak ko. Ano ba? Ayokong pinaghihintay ako na matagal, Rhoda. Kahit nakakaramdam ng takot si Rhoda, pinili niyang sundin ang gusto ni Marco. Huwag lang mapahamak ang mga magulang niya. Dinala siya ng lalaking aswang sa isang kwarto, ngunit hindi niya alam kung saan lugar ito. Dahil nang lumapit siya kay Marco kanina, ay bigla na lang siyang nawalan ng malay. Nagising na lang siya sa kwarto, nakatali ang paa at mga kamay. Asan ako? Anong lugar to? Makawalan mo ako. Sinunod ni Marco ang sinabi ni Rhoda. Inalis niya ang tali ng kamay at paa nito. Siguro naman ngayon ay nakapagpahinga ka na. Pwede na nating umpisan ang kanina ko pa gustong gawin sa'yo. Nanginig ang buong katawan ni Rhoda ng mga sandaling yun. Hindi niya masikmurang makasama pa ang lalaking yun at angkinin siya. Nandidiri siya sa pagiging aswang nito. Huwag Marco, pakiusap. Huwag kayo lapit. Ngunit patuloy pa din si Marco sa paglapit sa kinaroroonan niya hanggang nasukol siya sa sulok ng kwarto at wala na siyang matatakbuhan. Isang hakbang na lamang ang layo ni Marco kay Rhoda. Malakas niyang hinila ang bewang ng babae. Subalit nagpipipiglas ito. Kaya mas lalong hinigpitan ni Marco ang pagkakahawak kay Rhoda. Saka pabalya siyang iniga sa kama. Huwag mo na akong pahirapan pa. Kung ayaw mo makita ang tunay kong anyo. Ita mo na sa akin ang totoo mo kayo. Upang makita ko kung gaano ka kasama. Kung ganon, pagmasdan mo kung mabuti. Pagkasabi nun, biglang nagbago ang anyo ni Marco. Lumabas ang mapupulang mga mata nito, mga matutulis na ngipin, at ang nakakasulasok na amoy ng laway mula sa bibig ng aswang. Hindi makapaniwala si Rhoda sa kanyang nasasaksiyan. Ito ang tunay na anyo ng lalaking paulit-ulit niyang nakakasama sa kama. Halos maduwal siya sa pandidiri sa anyo ng aswang na nasa kanyang harapan. Kung gaano ka demonyo ang anyo mo, ganun din ang ugali mo. Hayop ka. Na mga sandaling yon ay pumaibabaw na si Marco sa katawan ni Rhoda. Kahit na nagpipibigla siya, hindi yun alintana ng lalaking aswang. Sadyang napakalakas nito. Habang nasa ibabaw niya ito, tumutulo ang mabahong laway nito sa katawan niya. Kaya tuluyan na siyang naduwal dahil sa labis na pandidiri. Subalit, patuloy pa rin ang aswang sa ginagawa nito sa ibabaw ni Rhoda. Hinalikan nito ang buong katawan ng babaeng biyag niya. Dahil doon, ay nawalan na ng malay si Rhoda. Isang mabigat na dahilan kung bakit kahit galit siya kay Rhoda ay hindi niya magawang patayin ito dahil sa tawag ng laman. Napapawi ng babae ang pangangailangan ng katawan nito. Subalit gusto niyang pasakitan ito
Kaya ibig niyang patayin ang mga taong malapit dito, lalo na ang anak na si Primo. Nagising si Rhoda na walang suot na damit. Nangangamoy ang mabahong laway ng aswang sa buong katawan niya. Wala na din si Marco sa tabi niya. Wala siyang nagawa kundi umiyak na lamang ng umiyak. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at iniluwa noon si Marco. May dala siyang mangkok at baso na natatakpan ng puting tela. Gising ka na pala. Tamang-tama. Kakain na tayo. Hindi ako nagugutom. Ikaw na lang ang kumain yan. Sayang naman. Espesyal pa man din ang inihanda ko para sa'yo. Pagkasabi nun, ay binuksan ni Marco ang mangkok na dala niya. Tumambad kay Rhoda ang karne na hindi niluto at may dugo-dugo pa. Ayokong kumain yan. Hindi ako aswang na kagaya mo. Pilitin mong kainin yan. Kung ayaw mong magalit ako sa'yo. Hindi ko nga kaya. Ano ka ba? Hindi ako kumakain yan. Bahala ka kung ayaw mo. Mamamatay ka sa gutom. At pag nangyari yun, malaya ako nang mapapatay ang anak mo. Pero kung kakainin mo yan, hindi ko gagalawin ang anak mo. Hindi ko siya sasaktan. Basta susundin mo lang ang lahat ng sasabihin ko sa'yo. Akin na. Hayop ka talaga. Kakainin ko na yan. Basta paparin mo ang lahat ng sinabi mo. Hindi mo sasaktan ang anak ko. Lalong-lalo na hindi mo siya papatayin. Yan. Yan ang gusto ko. Madali kang kausap. Ubusin mo na yung karne. Tapos, inimin mo ang dugong inihanda ko para sa'yo. Inubos ni Rhoda ang lahat ng inihain ni Marco sa kanya. Hindi niya alintana ang lasa at amoy nun. Para yun sa kaligtasan ng anak niya. Handa siyang magsakripisyo. Pagkatapos na maubos ni Rhoda ang dugo at karne, inilabas na niya ang mga pinaglalagyan nun. Maya-maya ay bumalik siya sa kwarto na may dalang damit. Kaninong mga damit yan? Kay Mirna. Sinusuot niya to pag pumupunta siya dito. Kung ganun, alam ni Mirna na isa kang aswang. Dahil kahit siya ay isang aswang din. Niloloko mo ba ako? Kung aswang siya, hindi siya ganun kadali mamamatay. Buntis siya ng masagasaan ng sasakyan. Humihina ang kapangyarihan ng isang aswang kapag buntis. Kaya namatay kagad si Mirna. Teka nga, ang dami mo pang tanong eh. Gagamitin mo ba itong mga damit na to o nakaubad ka na lang dyan? Akin na yan. Wala akong pagpipilian. Kaya gagamitin ko na. Samantala, labis ang pag-aalala ng mga magulang ni Rhoda sa kanya. Hindi niya alam kung saan dinala ni Marco ang anak nila. Kaya ng gabi din yun, nagtungo sila kay Kapitan Hugo upang humingi ng tulong at upang ipaalam din kay Primo ang nangyari sa nanay niya. Pasensya na po kayo, Kapitan. Gabing-gabi na po ay napasugod pa kami dito sa bahay niyo. Ano ba sadya nyo? Gusto niyo bang makita si Primo? Opo. At para sabihin na rin po na tinangay ni Marco ang anak namin. Hindi namin alam kung saan dinala ng lalaking yun si Rhoda. Kailan pa ito nangyari? Kanina lang po. At nag-aalala na po kami sa anak namin, Kapitan. Tulungan mo kaming mahanap siya. Huwag kayo mag-alala. Tutulong ako sa paghahanap sa kanya. Ina siya ni Primo at magiging masakit sa bata na may masamang mangyayari sa kanyang ina. Pero sa ngayon ay umuwi na muna kayo. Bukas na bukas din ay uumpisahan namin ang paghahanap kay Rhoda. Pwede ba namin makausap ang apo ko? Tulog na si Primo. Bukas na lang, Lauro. Baka mag-alala din ng gusto ang bata pag binigla natin. Kung sa bagay, tama ka, Kapitan Hugo. Sige ho, tutuloy na kami ng asawa ko. Pasensya na po sa abala. Huwag mong isipin yon. Mag-ingat kayo. Madilim ang daan pa uwi. Mula nang ikulong ni Marco si Rhoda, paulit-ulit na pagpapahirap ang ginagawa niya dito. Gagamitin niya kung kailan niya gusto. Hilaw na karne at dugo ang kinakain nito at iniinom niya sa araw-araw. Halos mababaliw na siya sa bawat araw na dumaraan.
Ang tanging pinanghahawakan na lang niya ay ang kaligtasan ng anak niyang si Primo, maging ng kanyang mga magulang. Kaya mapapakawalan dito. Hindi ko na kaya lahat ng ginagawa mo sa akin. Bakit, Roda? Sumusuko ka na ba? Alalaanin mo ang anak mo si Primo. Alam mo na ang mangyayari kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. Yan na lang lagi mong pinapalakot sa akin. Hindi ko nga alam kung tinutupad mo ang usapan natin. Paano kung pinatay mo na pala ang anak ko? Kahit isa akong demonyo, tumutupad din naman ako sa usapan. Ano pa bang kailangan mo sa akin, Marco? Sumusuko na ako. Hindi na ang katawan ko malapit ng bumigay. Kundi pati na ang katinoan ko. Hindi ko na alam kung ilang araw ulit ko na ako nandito. Hindi ka pa din ba nagsasawang pahirapan ako? Maawa ka naman sa akin, Marco. Awa ba ka mo, Roda? Wala ako nun. Kaya huwag kang umasa. Kung ganon, patayin mo na lang ako. Walang silbi ang buhay ko. Pinamoy mo na ako ng paulit-ulit. Kung gusto mo mabago ang buhay mo, bigyan mo ko ng anak. Kapalit ng namatay kong anak kay Mirna. Baka sakaling maawa pa ako sa'yo at sa anak mo. Gusto kong magkaroon ng anak na magpapakalat ng aking lahi. Sa ibang babae ka nalang humiling ng anak na gusto mo. Ayoko magkaanak sa demonyong kagaya mo. Sa tingin mo, paano mangyayari yun? Kung alam na ng lahat ng tao sa baryong ito na isa akong aswang, wala nang magmamahal sa akin, Roda. Yun ang isa sa ikinakagalit ko sa'yo. Wala na ang pamilyang pinapangarap ko. Kung sana'y pinabayaan mo na lang ako kay Mirna, hindi sana tayo umabot sa ganito. Hindi sana naging miserable ang mga buhay natin. Sa laki ba naman ng pagpapahirap na ginagawa mo sa akin sa araw-araw? Kahit konti siguro, nabawasan ang bigat na nararamdaman mo. Pinatay mo na din ang asawa ko, kaya pakiusap naman. Pakawalan mo na ako. Maawa ka na. Dingina si Marco sa lahat ng pakiusap ni Roda. Bato na ang puso niya sa sakit ng nararamdaman niya mula nang mamatay si Mirna at ang magiging anak niya. Kung meron mang kakaiba sa kanya, yun ay ang hindi saktan ang batang si Primo habang nasa poder niya si Roda. Subalit kapag tumakas si Roda, hindi siya magdadalawang isip na saktan sila pareho dahil hindi niya kayang makitang maging masaya ang mag-ina habang siya ay nag-iisa. Samantala, halos galugarin na ng mga magulang ni Roda ang buong kabundukan. Subalit hindi pa din nila matagpuan si Roda. Maging si Kapitan Hugo at Primo ay katulong din sa paghahanap. Subalit ilang buwan na ang lumipas, hindi pa din nila natatagpuan si Roda. Nawawalan na sila ng pag-asa na buhay pa ang hinahanap. Kapag pumupunta sila sa bahay ni Marco, matandang lalaki lamang ang naaabutan nila doon. Nagpakilala siyang katiwala sa bahay, ngunit hindi daw niya alam kung nasaan ang kanyang amo. Lolo Kapitan, buhay pa kaya ang nanay ko? Malakas ang loob ko, buhay pa siya, Apo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naawa po ako kina Lolo at Lola. Halos hindi na po sila nagpapahinga. Mahanap lang po si nanay. Kahit na masasakit po ang tuhod nila, pinipilit po nila. Ayoko pong makita na nahihirapan po sila ng ganun. Pwede namang wag na lang natin silang isama sa susunod. Pero kailangan bumalik na tayo sa kabundukan. Baka makita na natin siya. Pero baka po wala sila ron. Kasi po, parang hindi nagsasabi ng totoo yung naroon sa bahay ni Mang Marco eh. Nang gabing yun, nagkasundo sina Primo at Kapitan Hugo na magmanman sa bahay ni Marco. Nagdala ni Primo ang kanyang mahiwagang sandata upang kung sakaling mahuli sila ng aswang ay may panlaban sila. Nagtago sila sa isang malaking puno sa gilid ng bahay. Ilang oras na silang nakatayo doon, subalit
wala pa din silang nakikitang kakaiba. Hanggang sa makita ni na Primo at Kapitan Hugo ang lolo at lola ng bata. Kausap ang matandang katiwala ng bahay. Lolo Kap, tignan niyo po. Sina lolo at lola po yun ah. Ano po kayang ginagawa nila dito? Oo nga, no? Bakit kaya sila pinapasok sa loob ng bahay? Yung matandang lalaking katiwala po ang nagpapasok po sa kanila sa loob. Hindi. Duda ko ay nahuli silang nagmamanman. Dapat ay sumama na lang sila sa atin. Dito din pala sila pupunta. Tama po kayo, Lolo. Tignan niyo po. Gustong suntukin ng matandang lalaki na yun ng lolo ko. Tulungan po natin sila, Lolo Kap. Maghintay muna tayo ng ilang sandali pa, Apo. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Baka pati tayo ay mapahamak. Pag nagkataon, wala nang magliligtas sa kanila. Pero paano po kung mapahamak po sila lolo at lola? Akmang lalabas na sana sa punong pinagtataguan si Primo nang hindi inaasahang pangyayari ang kanilang nasaksiyan. Nagbago ang itsura ng matandang lalaking kausap ng lolo at lola niya. Naging anyo ni Marco. Nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa kanilang nasaksihan. Ang lalaking yon ay si Marco mismo. Nag-iiba siya ng anyo para hindi siya makilala ng mga tao sa baryo. Kung ganun po, Lolo Kap, dito lang po pala sa bahay na to itinatago ang nanay ko. Tama ka, Apo. Kaya mas maging maingat tayo. Lalo na't nadagdagan pa ang kailangan nating iligtas. Matapos na magpalit ng anyo si Marco sa totoong katauhan niya, itinali niya ang kamay ng mga magulang ni Rhoda. Pagkatapos ay piniringan ang mga mata ng dalawang matanda. Saka isinama ito sa harap ng tarangkahan ng bahay. Doon ay may kung anong iniangat sa sahig si Marco. Saka pinapasok doon ang lolo at lola ni Primo. Muling isinara ang pintong daanan. Matapos na maisara yun, nagmukhang sahig na lamang yun. Samantalang isa pala yung lagusan. Maaaring ang pinasukan nilang yon. Naroon ang nanay mo. Doon niya itinatago si Rhoda. May bahay po siya sa ilalim ng lupa. Maaaring hindi eksaktong bahay, Apo. Maaaring kwarto na pwedeng pagtaguan. Paano po kaya tayo makakapasok doon? Yan ang kailangan nating alamin. Patuloy din nagmanman sa paligid ng bahay sina Kapitan Hugo at Primo. Inalam nila kung may iba pang kasama roon si Marco. Nang wala na silang ibang taong nakita, lumabas na sila sa kanilang pinagtataguan. Umakyat si Primo sa gate ng bahay, saka pinagbuksan si Kapitan sa labas. Nang nasa loob na sila pareho ng bakuran, nagtungo sila sa lugar kung saan pumasok si Marco kanina lamang. Tinangka nilang iangat ang saig, ngunit napakabigat pala nun. Ni hindi man lang yun gumalaw sa kabila ng ubod lakas na puwersang ibinigay nila. Samantala, lalo namang sumiklab ang galit ni Rhoda kay Marco nang makitang kasama nito ang mga magulang niya pagpasok sa kwarto. Nakatali pa rin ang mga kamay, nakapiring ang mga mata. Anong ginawa mo sa mga magulang kong hayop ka? Sinaktan mo ba sila? Nakita ko silang nagmamanman sa bahay ko. Kahit na paulit-ulit ko na silang binalaan. Kaya eto, isinama ko na sila sa'yo. Para hindi na lagi nagtatanong ng kung ano-ano. Gusto nilang malaman kung anong ginagawa ko sa'yo. Mahirap magpaliwanag. Kaya ipapakita ko na lang sa kanila. Anong gagawin mo sa anak ko? Sumagot ka, hayop ka! Bago lumapit si Marco kay Rhoda, tinanggal muna niya ang piring sa mata ng dalawang matanda. Saka nagpatuloy siya sa paglapit kay Rhoda. Pagkatapos ay pumaibabaw siya sa babae. Nagpipipiglas si Rhoda, ngunit hindi kaya ng lakas niya ang lalaking nasa ibabaw niya. Nang mga sandaling yun, umalahaw ang mga magulang ni Rhoda dahil sa matinding niligpis. Wala silang magawa habang nilalapastangan ni Marco ang anak nila sa kanilang harapan. Nang matapos na siyang magpasasa sa katawan ni Rhoda, umalis siya sa ibabaw nito. Saka lumabas ng kwarto na para bang walang nangyari. Rhoda! Rhoda, anak ko! Ito ang ginagawa ng lalaking yan sa'yo! Opo, Tay.
Araw-araw niya po akong binababoy. Araw-araw niya akong pinagsasamantalaan. Hayop ang lalaking yun. Papatayin ko siya. Demonyo siya. Nay, alam mo po nasan po si Primo. Buhay po ba siya? Hindi po siya sinaktan ng demonyong Marco na yun. Ayos lang siya, anak. Buwat ng kunin ka ni Marco, hindi niya ginulo o sinaktan ang anak mo. Naroon siya kay Kapitan Hugo. Salamat naman sa Diyos at buhay pa siya. Sabi kasi ni Marco, hindi niya sasaktan ang anak ko pag sinunod ko ang lahat ng pinapagawa niya sa akin. Kaya tinitiis mo ang lahat ng ito, anak. Ay alang-alang sa anak mo si Primo. Kahit araw-araw po, pinapakain niya ako ng ilaw na karne, pinapainom ng dugo. Tiniis ko po ang lahat ng yun para sa anak ko. Anak ko, ang kaawa-awa kong anak. Bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng ito? Nang mga sandaling yun, hindi na nagawa pang magsalita ng nanay ni Rhoda. Pawang pag-iyak na lamang ang ginagawa niya. Awang-awa siya sa sinapit ng kanyang anak. Kaya niyakap niya ng buong higpit upang kahit paano mabawasan man lang ang paghihirap na nararamdaman. Maya-maya pa ay pumasok muli sa Marco sa loob ng kwarto. Sa kasapilitang hinila ang mga magulang ni Rhoda palabas. Hayop ka! Saan mo dadali ng mga magulang ko? Pakawalan mo sila, Marco! Ayokong may makakaalam ng mga sikreto ko. Kaya sisiguraduhin ko lang na hindi na sila makakapagsalita pa. Kahit nagpipipiglas pa ang mga magulang ni Rhoda, ay wala na silang nagawa. Dinala sila ni Marco sa kabilang kwarto, sa tapat lamang ng kwarto kung nasaan naroon si Rhoda. Doon ay karumal-dumal na pagpatay ang ginawa ni Marco sa magulang niya. Kung paanong pagpatay ang ginawa ng lalaking aswang na ito sa kanyang asawa, ganun din ang pagpatay na ginawa nito sa kanyang mga magulang. Mula sa kanyang kwarto, dinig na dinig niya ang bawat pagpalahaw ng dalawang matanda hanggang sa unti-unting mawala yun. Tanging malakas na pagmuya na lamang ng aswang ang kanyang narinig. Halos mabaliw na ng mga oras na yun ang babaeng si Rhoda. Tinatakpan na lamang niya ang kanyang tenga upang wala na siyang marinig. Nang ganap ng tumigil ang ingay sa kabilang kwarto, tulala na si Rhoda at tila wala na sa kanyang sarili. Kakain na, Rhoda. Ito na ang hapunan mo. Tinignan lang ni Rhoda ang mangkok. Saka nahiga ito sa kama. Ayaw mo bang tikman ang puso at atay ng mga magulang mo? Masarap pa naman. Dahil sa narinig na yun ni Rhoda, napabalikwas ito sa higaan. Nanginginig ang buong katawan. Saka lumapit kay Marco. Hinampas-sampas niya ang dibdib nito. Yata, demonyo ka! Kung may hihigit pa sa isang demonyo, ikaw yun! Hayop ka! Bakit mo napakabigat ng parusa mo sa akin? Hindi ko sinasadya ang pagkamatay ni Mirna. Pero labis-labis ang parusang pinaranas mo sa akin. Hindi ko na kaya. Kung hindi mo ako papatayin ngayon, huwag gagawa nun! Nababaliw ka na talaga. Nang sandaling yun, pumapalaw si Rhoda na tila nababaliw na. Nang mapagod sa pag-iyak ang babae, nahiga na lang siya ulit sa kama. Sa katahimik na lumuha sa kalagayan niya. Nagtungo naman si Marco sa kabilang kwarto kung saan lagi siyang magpapahinga. Samantala, nakaisip na ng paraan sina Kapitan Hugo at Primo kung paano sila makakapasok sa loob ng basement. Gamit ang matalas na espada ni Primo, binutasan nila ang lagusang daan patungo sa basement ng bahay ni Marco. Sa kadahan-dahan silang lumakad papasok sa loob. Tumambad sa kanila ang 3 kwarto. Isa-isa nilang pinasok ang mga kwarto na yon. Sa unang kwarto pa lang na nabuksan nila, tumambad doon ang bangkay ng lolo at lola ni Primo. Napakahayop talaga ng aswang na yan. Papatayin ko din siya. Katulad ng pagpatay niya sa tatay ko at kay lolo at lola. Pagpipira-pirasuin ko din ang buong katawan niya. Iwan muna natin ang lolo at lola mo.
Balikan na lang natin siya mamaya. Hanapin muna natin ang nanay mo. Sunod nilang pinasok ay ang isa pang kwarto. Tumambad naman sa kanila ang babaeng nakahiga sa kama. Yun ay walang iba kundi si Rhoda, ang nanay ni Primo. Halos hindi na makilala dahil sa sobrang kapayatan at nanlalalim na mga mata. Maraming pasa at sugat ang buong katawan. Patakbo siyang lumapit dito. Ibinaba muna ang kanyang espada, saka yumakap ng mahigpit sa kanyang ina. Nay! Nay, ano po nangyari sa inyo? Bakit naging ganyan po ang itsura niyo? Primo? Primo, anak ko? Bakit ka nandito? Akala ko, hindi na kita makikita. Narito na po ako, Nay. Ililigtas ka po namin sa aswang na yon. Ligtas na ako, anak. Wala nang aswang. Ligtas na ako. Ligtas na ako. Nay, ano po nangyayari sa inyo, Nay? Nababaliw na po ba kayo? Ha? Ako baliw. Hindi ako baliw, anak. Masaya lang ako kasi ligtas na ako. Nandito na ang anak ko. Pero magtago ka na muna, anak. Pero mamaya lang. Kung dyan na ang aswang, papatayin ka niya. Papatayin ka niya, anak. Magtago ka. Magtago ka. Siguro, Primo, dahil sa hirap na kanyang pinagdaanan, ay nawala na siya ng katinuan. Ang dami ng kasalanan ng aswang na yan sa pamilya ko. Papatayin ko talaga siya kapag nakita ko siya. Paano mo akong papatayin? Sabihin mo nga. Mula sa likuran ay narinig nilang nagsalita si Marco. Ayan na. Ayan na ang aswang. Magtago na kayo. Magtago na kayo. Hanggang tuluyan na ngang nawala sa katinuan si Rhoda ng sandaling yon. Samantala si Primo ay muling hinawakan ng kanyang espada. Pagkatapos ay itinutok yon sa nakatayong si Marco. Nagpalit na ito ng anyo sa pagiging nakakatakot na aswang. Saka mabilis na lumapit kay Primo. Tangkang aagawin ang espada. Ngunit bago pa niya mahawakan yon, biglang lumiwanag ang espada. Sa tindi ng liwanag na yon, hindi halos maimulat ng aswang ang kanyang mga mata. Habang hawak ni Primo ang espada, ay nakapagtataka na nag-apoy ito. Saka agad na ibinaon ng bata sa aswang, malapit sa puso ng halimaw. May kakaiba ring lakas na ibinibigay sa bata ang espada habang hawak niya ito. Binitiwan na ni Primo ang espada habang nakabaon sa katawan ni Marco. Patuloy na nag-aapoy ang espada, kaya naman maging ang katawan ng lalaking aswang ay nagsimula na ring masunog. Nagwawala na ang halimaw na si Marco. Hindi alam ang gagawin niya upang mahawakan ang espadang nakabaon sa katawan para bunutin yon. Hanggang ganap ng tupukin ng apoy mula sa espada ang katawan ng halimaw. Nalalaglag sa sahig ang bawat himaymay ng laman ng aswang na nasusunog. Kaya kumakalat din ang apoy, dahilan para masunog na rin ang kwartong kinaroroonan nila. Isang malaking tulong ang espadang galing sa puno ng aroma para magtagumpay sila sa misyong pagliligtas kay Rhoda. Primo, Apo, halika. Umalis na tayo dito. Patayin na ang aswang at lumalaki na rin ang apoy. Si Nanay, tulungan niyo po ako. Isasama natin siyang palabas. Nagtulungan si Primo at si Kapitan Hugo para isama si Rhoda palabas ng lugar na yon. Nang ganap ng makalabas ang tatlo, ay lalo namang lumaki ang apoy at nasunog na ng tuluyan ang lugar. Ang bahay ng aswang na si Marco. Napagpasya ni Kapitan Hugo na dalhin sa isang mental institution si Rhoda upang doon ay gamutin. Namalagi naman si Primo sa pangangalaga ni Kapitan Hugo. Paminsan-minsan ay dinadalaw nila si Rhoda. Kahit paano ay may nakikita naman silang pagbabago. Umaasa si Primo na balang araw gagaling din ang kanyang ina. Magkakasama sila para sa kanilang bagong buhay. Wala na ang pait ng nakaraan. Muli silang bubuo ng magagandang alaala na magkasama. Hindi masama
ang maghangad ng mga bagay na wala tayo. Ngunit marapat gawin ito sa tamang paraan. Lalong hindi dapat nakakasakit ng mahal natin sa buhay. Maging matalino din tayo sa ating mga desisyon at gagawin dahil yung inaakala nating mabuti sa ating paningin, kung minsan pala ang dulot ay malaking kapahamakan at kabiguan. O yun na nga po mga idol, grabe, napakaganda pong kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka nire-request at pinaka hinihintay na shoutout portion. Ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po at maraming salamat po sa laging pakikinig at pagsuporta. Annalisa Becelio. Shoutout po. LV Dipalan from Dammam, Saudi Arabia. Shoutout po Maricel Cipriano. Shoutout po Junior Cipriano from Batangas, Santo Niño, Taysan. Maraming salamat po sa inyo dyan sa mga taga Batangas. Shoutout po Kata Gina Wilma 9485. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout po Alfredo de Belen from Gasan, Marinduque. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Marinduque, especially to Mandia family from Buwak. Shoutout po at Gracie 3826 from Dammam, Saudi Arabia. Fidel Salazar, shoutout po from Calamba, Laguna. Shoutout po at maraming salamat Ronald Ramos from Candelaria, Quezon. Hello po sa inyo dyan. Shoutout po Niña Grace Dio from Kuwait. Shoutout po Arnold STV 4931 from Taguig. Hello po sa inyo dyan sa Taguig. Shoutout po Leia R1C. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout po always Ami Viray from Binangonan, Rizal. Hello po sa inyo. Shoutout po Julian Hara from Romblon. Maraming salamat po sa suporta at pakikinig. Shoutout po Super Teamso 016 Marhaba from Kuwait. Maraming salamat po sa mga OFW natin dyan sa Kuwait na walang sawa pong nakikinig at sumusuporta sa ating YouTube channel. Shoutout po Arvin Bertuccio from Dubai. Maraming salamat po dyan sa mga kababayan natin sa Dubai. Shoutout po Kabanag Vincent. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Shoutout po Mike Taborno from Cabanatuan. Shoutout po Bruce Anthony Samonte from Cebu. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.